Good evening, my dear friends. Good evening, Father. I am very sure that you have heard so many reflections written about the Good Samaritan. In fact, this story of Jesus, we can say that perhaps the most famous of all Jesus' stories. But have you ever wondered that love of God and neighbor isn't new to Jesus? Hindi lamang po si Jesus ang siyang nagsabi nito. In fact, it is not original from Him. To cite a few, for the Jews or for the Judaism, they have also the same kind of teaching. And what is that? What is hateful to you, do not do to your fellow Jew. For Muslims or in Islam, it says, no one of you is a believer until he desires for his brother what he desires for himself. However, for some Hindu, this is sum of duty. Do not unto other what causes you pain. Meaning, kung ano yung masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. For Buddhists, hurt no other in what ways that you yourself find hurtful to you as well. The same way also with Confucius. He said, do not do unto others what you would not have them do unto you. You see, there is nothing new. Wala nang bago. Especially now Jesus wanted to tell us about the love of God and the love of neighbor. You see, Jews in the gospel, they are very exclusive. In fact, they treated themselves to be special, especially the Pharisees. They called themselves to be the elite. They're very regionalistic because they love their own and hate those who not belong to their circle. That is why it makes sense that the Samaritan in the story is not only considered to be a stranger, but also considered to be an enemy. But you see, the irony, the answer to the question, who is my neighbor, is the one who helped, the one who considered enemy, which is Samaritan, a totally stranger, outside member. Siya pa ang siyang gumawa ng paraan upang makatulong at magmalasakit. That is why if you want to be that neighbor, you must show compassion and mercy to anyone who is in need. Yun lamang po yung simpleng sagot sa tanong, who is then my neighbor? The answer is the one who is moved with mercy and compassion. Kaya nga po, ang unang aral na dapat natin matutuhan ngayong gabi, simple po lamang. Una, ang pag-ibig at paglilingkod ay dalawang bagay na magbibigay sa atin ng maraming kaabalahan. Uulitin ko. Love and service would always make us inconvenient. Why? Kapag nagmahal tayo, nandun po yung posibilidad na tayo'y masasaktan. Kaya nga hindi ba, aminin natin yung iba, ayaw nang magmahal. At dahil ayaw nang magmahal, wala na ring puwang yung paglilingkod. Dahil para sa kanila, nako, lolokohin lang ako niyan. Nako, iniisahan lang ako niyan. Nako, nanloloko lang yan. Dahil dito, marami po sa atin ang gumagawa ng to love by substituting. Ano pong ibig sabihin nito? This is not my original. I just read it from Pope Francis. Ang sabi niya, we intellectualize our loving. We even box our way of loving and serving. We always love from a distance. Anong ibig ko pong sabihin? Aminin niyo, may mga pagkakataon tutulong tayo, sasabihin natin, hanggang dito lang. Kasi kapag sumobra ka pa dyan, hindi na. Kahit po dito sa ating simbahan, sa ating parokya, ichichismis ko lang sa inyo. Sasabihin po minsan ng mga staff natin, naku Father, nakailang ulit na yan. Father, nakailang balik na yan. Ang pamantayan po natin sa ating parokya,
hindi tayo mayaman, pero lagi nating pamantayan, walang lalapit sa ating parokya na aalis ng walang dala. Kasi sabi ko sa ating staff, kung lahat na lang iisipin nating nanloloko lang yan, wala tayong matutulungan. Kung lahat iisipin natin, naku, nakailang balik na yan, aba, wala tayong mabibigyan. Meron akong isang kaibigan, sabi niya, alam mo, Father, minsan yung pagtulong nakakadala. Yung bang kahit gusto mo nang tumulong, pero dahil nadala ka minsan, ayaw mo nang tumulong. Sabi ko sa kanya, mas nakakatakot yan. Yung parang ganito, dahil ilang beses ka nang nahinga ng tulong, eventually na-realize mo, niloko ka lang, kaya sa susunod pagkakataon may hihingi ng tulong, ang maalala mo, baka manloloko lang to. Kaya kahit merong ipantutulong, hindi na lang. Kasi ang naalala, nadadala ako. Yun po yung sinasabi ni Pope Francis, we loved by substitution. That's why the gospel story this evening is a call na ang pagtulong hindi dapat in-intellectualize. Ang pagtulong hindi lamang dapat iniisip kung gagawin ba o hindi. Kaya nga po yung neighbor ang sabi, yung nagmalasakit. When we love by substitution, we live in a culture of self-defense. You always have the shield to protect us from possible hurt and inconvenience. Balikan po natin yung mga lumalapit sa simbahan. Kapag laging isipin, naku, Father, nakailang balik na yan. Nanloloko na lang yan. You always put the shield, even if we have the capacity to help. Because we substitute loving, or we substitute that feeling instead of loving. Kung ating iisipin, ganito po yung pamantayan ng Levite, ng lawyer, at ng isang dumaang pari paman din, the Levite. Yes, I believe they wanted to help. They knew it is good to choose to love. But the problem is, they will be inconvenient. Kaya nga po, ang unang aral natin ngayong gabi, kung hindi ka pa nasasaktan, kung hindi ka pa nahihirapan, baka hindi ka pa nagmamahal. Baka hindi ka pa talaga nagbibigay ng iyong sarili. Second, we focus our reflection on how it is to be good. May tinuturo po sa atin yung Samaritano sa kwento. Paano ba maging isang mabuting tao? Sigurado naman ako, lahat tayo sa simbahang ito, nagnanais po tayo maging mabuting tao. Tama po ba? O baka mali po ako, ha? Baka merong gumigising sa umaga, sasabihin niya, maghahasik ako ng langgim sa buong Peña, Francia. Wala naman po siguro. Kaya ngayon, paano ba maging mabuting tao? We learn from the Samaritan in the Gospel. Let me propose 3 ways. Una, lagi nating tatandaan na ang kabutihan nadadaanan. Ang sabi po sa kwento, tumambang sa Samaritano ang isang sugatan sa daan. Ganito po yung tawag natin sa kabutihan. Hindi natin kinakailangan maghanap sapagkat ang kabutihang naghihintay na gawan ng mabuti, nadadaanan lamang. Kahit po yung mga katabi nyo ngayon sa simbahan, yan po yung mga kabutihang naghihintay lamang na madaanan. Kaya yung pagtulong, hindi ho dapat hinahanap. Kung handa nating ibukas ang ating mga mata, iikot ang ating mga leeg, makikita natin ang kabutihang ating nalampasan ay pwede nating daan-daanan araw-araw. Kilala niyo po si Erickson, yung bata po dyan sa may kanto, sa may bakery. Ilang tao na pong lumapit sa akin, nagsasabing, Father, kawawa naman yung batang iyan.
Alam niyo, pag may lumalapit sa akin, magkukwento ng ganun, natitempt po akong tanungin, after niyo pong maawa, ano ho ang inyong ginawa? Sabi po ng isang lola, kaya humalapit sa inyo si Erickson, Father, lagi niyo pong binibigyan ng pagkain. Hindi ba dapat ganun naman? Oo, naawa, pero kagaya ng sa akin, aking unang punto, sometimes you always choose to love and yet you're always being reminded, I will be inconvenient, kaya wag na lang. Kaya tandaan natin, paano maging mabuting tao, ibukas ang mga mata. Iikot ang lieg, sapagkat ang kabutihan o ang taong hinagahanap ng tulong, nadadaanan lamang. Pangalawa, ang kabutihan po, nilalapitan. Hindi lamang po dinaanan ng Samaritano yung sugatan. Pagkus, tumigil, nilapitan, kumilos. Sa panahon ng pangangailangan ng kapwa, tayo po yung lalapit at magkukusa. Madalas ang mga tunay na nangangailangan, wala po silang tinig, walang lakas, walang kakayahan, nahihiya, o kinasayanan na lamang yung kanilang sitwasyon, hindi na makakilos, manhid. Kaya ngayon, itinuturo sa atin, yung kabutihan na daanan, dapat lalapitan. Aminin ninyo, may mga pagkakataon, nakakita po kayo ng pulubi sa daan, sabihin nyo, kawawa naman. Ilang beses lang nadaanan, dahil doon dumadaan araw-araw, minsan tatanungin mo, after mong maawa, ano na ang iyong ginawa? Kaya po ang kabutihan, ang pag-ibig, tatandaan natin, may kamay, may paa, may puso. Ang kabutihan, matapos madaanan, dapat nilalapitan. Ang pangatlo, ang kabutihan po, matapos madaanan, matapos lapitan, ang kabutihan, binabalikan. Sapagkat ang tunay na kabutihan, hindi lamang po paminsan-minsan. Ang tunay na kabutihan, binabalikan. Nagiging lifestyle. Nagiging bahagi na po ng ating buhay. That is why here in Peña Francia, every time we give ayuda, every time we give help, we extend. I always make it a point to remind our beneficiaries, goodness must be a lifestyle. It should be part of our lifestyle. It should be the air that we breathe. Kasi di ba po, matapos kang magawa ng mabuti at nakaranas ka ng kabutihan, hindi ba dapat yung kabutihang naranasan, ipaparamdam din sa ibang nangangailangan? Kaya nga po yung kabutihan, kagaya ng Samaritano, hindi lamang nanatiling, ito yung gamot, uminom ka ng gamot. Hindi. Ang sabi niya, babalik ako. At kung sakasakaling may utang ako, babayaran kita. Goodness, my dear friends, must be part of our lifestyle. Kinasanayanan ang paggawa ng mabuti. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakatingin, kahit walang makakarinig. To end, I'm very sure we're all aiming to become mabuting tao. Lahat tayo nagnanais maging mabuting Kristiyano. Gusto nating maalala tayo, hindi lamang bilang isang magaling o matalino. Gusto nating maalala tayo ng ating kapwa, pag tayo pumanaw na, sasabihin nila, mabuting tao yan. Kaya ngayon po sa misang ito, mga minamahal ko mga parokyano, magpapasya tayo, sisikapin natin, nanaisin natin, maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Maging mabuti kahit ang iba ay hindi. Maging mapagpatawad kahit ang iba ay hindi. Magbahagi kahit ang marami ay madamot. Sa pagtatandaan natin, ang kabutihan laging nandyan, nadadaanan. Ang kabutihan, nilalapitan. Dapat may paa at kamay, pusong nagmamalasakit. At panghuli, ang kabutihan,
hindi minsanan, binabalikan, sapagkat nagiging bahagi at paraan ng pamumuhay. As we continue our celebration, my dear friends, let us imagine we can see a post posted somewhere, wanted, Good Samaritan. Sa misang ito, kung malayo pa tayo sa pagiging mabuti, hindi siguro kalabisan kung hihingin natin kay Jesus sa ating mahal na Birhen, tulungan niyo po akong maging mabuti. Tulungan niyo po akong maging mabuting tao. Tulungan niyo po akong maging mabuting Kristiyano. Nang sa ganon, kapag nakakita tayo ng wanted, mabuting Kristiyano, pwede tayo mag-apply. Pwede tayong maging totoo. Kaya sa misang ito, huwag po tayong mahiyang hingin sa Diyos, Lord, tulungan mo ako maging isang mabuting tao. Amen.